Noong unang panahon, hindi isang lawa ang lawa ng Paway, kundi isang kalupaan. Maraming mga tao ang nakatira dito na mayayaman at maunlad. Magagara ang kanilang mga tahanan, at ang mga babae at lalaki ay kinakikitaan ng luho. Maraming alahas, mga adorno, at makisig na kasuotan. Noong una, sila'y makadiyos. Ngunit sa pag-angat ng buhay, nagbago ang kanilang mga ugali. Nagkahilian sila, nagpayamanan, nagpataasan, naging mainggitin palalo at maramot sa mga mahihirap. Ngunit may mag-asawang hindi nagbago. Nagpatuloy sina Paulo at Rosa sa nakagawiang pamamanata sa Diyos. Nanatili silang mapagkumbaba at matulungin sa mga nangangailangan. Isang araw, may isang matandang babae na dumating. Humingi ito ng pagkain sa mga mayaman. Siya daw ay nagugutom. Hindi lamang siya pinagdamutan, pinagtabuyan pa siya ng mga mayayamang kanyang nilapitan. Sa bahay ni na Paulo at Rosa, siya ay nakaramdam ng ginhawa. Nang sumunod na araw, isang magarang lalaki ang napadako sa baryo. Sa bawat bahay niyang puntahan, siya ay pinatuloy at magiliw na tinanggap. Ang pagdating pala ng mga panauhin ay huling pagsubok sa ugali ng mga tao. Biglang kumulog ng malakas, kasabay ng nakakasilaw na kidlat. Bumuhos ang malakas na ulan. Tayo na sa itaas ng bundok. Yaya ni Paulo at Rosa sa mga kanayon. Baka bumaha. May iilang mga mahihirap na tao na nakinig sa kanila. Ang mga mayayaman ay nagpatuloy sa kanilang pagsasaya. Lumipas ang mga araw, mga linggo, tuloy pa rin ang pag-ulan. Tumaas ng tumaas ang tubig. Dahil malalaki ang mga tahanan, hindi gaanong nabahala ang mga mayayaman. Dumaan ng ilan pang araw. Mataas ng lalo ang tubig at nalaman ng mga tao na hindi na sila makakaalis sa kanilang kinalalagyan. Naging lawa na ang puok. Di naglaon at nangalunod ang mga taong naiwan doon. Karamihan ay ang mga palalong mayayaman na di matalikdan ang kagustuhan sa kariwasaan at aliw. Ang lawa na iyon ay tinawag na lawa ng Paway, ang pinakamalaking lawa sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ang tawag ng mga nakatira dito sa lawa ay Dakil Udanum o malaking tubig. Idineklara itong National Park sa pamamagitan ng isang batas na pinagtibay noong 1969. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong mga kabinibini, ang alamat ng bayang lumubog sa baha. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-iingat po kayo. God bless!